Maraming Christian, hindi po nag-i-struggle sa kakulangan ng vision. Naniniwala ko maraming Christians ang nag-i-struggle dahil kulang sa surrender. Lalo na po yung kultura natin na tinuruan po tayo na follow your dreams. Narinig nyo na po ba yan? Follow your dreams. Nakikita nyo yun sa mga ref, nakikita nyo yun sa mga jeep, nakikita nyo yun sa mga social media posts, naririnig nyo yun sa mga TED Talks, nakikita natin yan sa mga pop culture, sa mga branding and advertisement. Pero yung salitang follow your dreams, hindi ho biblical yan. Hindi po itinuro ng Biblia na sundan natin ang ating mga pangarap. Yan po ay cultural mantra. Nakasanayan na po natin. However, hindi natin maitatanggi na marami ho talagang tao, mas pinupurso nila yung pangarap nila kesa yung layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. No wonder, marami pong mga tao today successful pero parang hindi nakakapagpahinga. Napansin niyo ho ba na maraming tao, they have the money, marami silang pera pero nawawalan ng meaning ang kanilang buhay. Oo, marami silang ginagawa, productive sila, but at the end of the day, their heart feels empty. Maraming mga Christians din in our generations today, parang paabante ng paabante yung career, pero paatras ng paatras yung calling. Something is wrong. Ang puso natin nangangarap, pero kailangan nating maunawaan at mapaalalahanan na ang buhay natin may purpose. Kung ang toothbrush nga may purpose, ikaw pa kaya? Kung ang ilaw nga may purpose, ikaw pa kaya? Ang toothbrush, ang purpose niya, ipanglinis ng ngipin. At least siya, alam niya ang purpose niya. Ikaw, ako, tayo kaya? Ano ba ang purpose natin? Ang purpose lang ba talaga natin magtrabaho ng magtrabaho araw-araw, kumain, matulog, tapos na? O may mas malalim na meaning ang buhay? Ang purpose ba natin, uminhale ng oxygen at mag-exhale ng carbon dioxide? At pagkatapos nun, tapos na, mamamatay tayo, mawawala tayo dito sa mundo, at pagkatapos nun, tapos na ang ating buhay. Nagkakaroon po ng problema kapag yung purpose natin at yung plano natin ay nagko-compete with each other. Pag yung plano mo sa buhay at yung purpose ng Panginoon nagkaroon ng pagbabangga, ibig sabihin, hindi alam kung sino ang dapat mauna, marami ang nagre-resulta sa burnout. Bakit nababurnout? Bakit ko sinabi na posibleng ma-burnout ang isang tao na hindi niya alam kung ano ang kanyang ipaprioritize? Because it's possible for us to dream outside God's design. Okay, let me repeat. It's possible for a Christian to dream outside God's design. But you can never fulfill your purpose outside of God. Okay? So pwede kang mangarap na labas sa disenyo ng Panginoon, pero hindi mo magagawa ang purpose ng Diyos kung tatanggalin mo siya sa iyong buhay. Bakit to? Ang pangarap nagbabago. Naalala ko, many years ago, na-share ko yan, nasa YouTube pa yata eh. Isa sa mga pangarap kong sasakyan, BMW. Pero nung nalaman ko yung presyo, e-bike lang, okay na pala ako. Kasi di ba, napansin nyo, ang pangarap nagbabago siya eh. Ang pangarap seasonal siya. Ang pangarap negotiable siya. At karaniwan ng mga pangarap natin ay powered by our desire. Anong ibig sabihin? Kumbaga, kaya ka nangangarap, nagdi-desire ka. Halimbawa, nagdi-desire kang yumaman. Nagdi-desire kang sumikat. Hindi ba sama ha? Nagdi-desire kang maging komportable. Nagdi-desire ka na yung mga anak mo makatapos ng pag-aaral. Nagdi-desire ka magkaroon ka ng influence at hindi lang ikaw ang nai-influence. Ganun ang pangarap eh. Usually, powered siya and motivated siya. Ito ang gusto ko. Pero ang purpose iba. Kung ang pangarap driven siya, ito ang gusto ko, ang purpose ina-assign. Ang purpose by design. Ibig sabihin ng ina-assign, hindi ikaw ang pumipili ng purpose mo. Sa pangarap, ikaw eh. Pero sa purpose, hindi ikaw pipili niyan. Ang pumipili ng purpose mo, yung lumikha sa'yo. So, posibleng ang pangarap mo yumaman, pero ang purpose mo maglingkod. Okay? Posibleng ang pangarap mo maging sikat, pero ang purpose mo maging steward, sumunod, to build other people, o dalhin ang ibang tao pabalik sa ating Panginoon. Kumbaga, sa pangarap, laging sinasagot yung tanong na, ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Pangarap yan eh. Pero kapag purpose, bakit ba ako nilikha ng Diyos in the first place? Ano ba ang reason kung bakit ito nangyayari? A few months ago, I discussed a message about, I think that is our anniversary Sunday, I discussed about the value and the importance of a potter and a clay. You still remember that? Na si Lord, siya ang humuhulma sa atin at tayo naman ang kanyang clay. Balikan nga natin yung verse sa Isaiah chapter 64 verse 8. Ang sabi ng Biblia, yet you, Lord, our Father,
Everybody read this with me. We are the clay. Sino yung we? Tayo. Tayo daw po ay putik. Tayo daw po ay clay. Pero sino ang pattern? Si Lord. Siya ang ibig sabihin ng pattern, siya yung naghuhulma doon sa clay. At dahil siya ang naghuhulma, ano sabi ng last part? We are all the work of your hand. Ibig sabihin, ganito lang kasimple, no? Tayong lahat, sumusunod lang kung ano ang gusto nung pattern na naghuhulma sa atin. Komprende? Sino ba ang pattern? Si Lord. Sino ba ang clay? Tayo. So kapag ba inassign ka ng Diyos, ako ang pattern, ikaw ang clay, control ba yon? Hindi. Manipulation ba yon? Hindi. Binabalik ka lang sa disenyo mo. You are created to follow God's design. Halimbawa, yung clay ba magiging bowl o magiging cup? Sino magdi-decide? Yung pattern. Ibig sabihin, walang kaalam-alam ang clay, basta siya sunod lang siya ng sunod. Pag iniikot siyang gano'n, sunod lang siya ng sunod. So kapag sinabi ng pattern na, magiging bowl ka, ikaw magiging jar ka, ikaw magiging cup ka, wala siyang magagawa. Now, pwedeng mangarap yung clay. At sabihin niya, gusto kong maging espada. Yan. Halimbawa, yung clay sabi niya, habang inuulma siya, Sir, pwede ba akong maging espada? Pwede kang mangarap, pero nakadetermine pa rin yung future mo doon sa pattern mo. So, ibig sabihin, walang problema mangarap. Pwedeng mangarap ang clay na pwede siyang maging sword. Pero ang tanong, yung clay ba nakadesign para maging espada? No, hindi siya nakadesign para maging espada. Ang espada kayang mag-cut. Ang clay, hindi niya kaya yon. So, kahit anong effort ng clay, hindi niya magagawa yung bagay na hindi niya design. Sino sa inyo nangangarap makalipad? Sarap nun, di ba? Kung magkakaroon ka ng superpowers, isa sa mga superpower ko, Pastor, gusto kong makalipad ako. Pero ang tanong, pangarap mo makalipad, gusto mong makalipad, pero nakadesign ka ba para lumipad? Hindi. So kapag tinangka mong lumipad, hirap ka. Imposible pa nga eh. Tama, andyan pa ba kayo? Tama. Pero yung hirap ka, madali sa ibon. Kasi yung ibon, design talaga siya para lumipad. Meron na ba kayong nakitang ibon na nag-enroll sa flight school? Halimbawa, gusto kong matutong lumipad. Okay? Paglipad 101. Ayan. May ganyan ba? May lesson ba ang ibon para sa... Wala. Kumbaga, nung ipinanganak siya, kahit hindi niya pa na-try lumipad, once na pinakawalan siya dahil built-in sa kanya yun. Effortless ang paglipad. Halimbawa, ang isda, design siya para sa tubig. Wala kang makikitang isda na nag-e-enroll sa swimming school. Walang isda na nag-swimming lesson. Lahat ng isda, naturally, based on design, bigla na lang silang lumalangoy. So, ibig sabihin, kung ang ibon lumilipad, ang isda lumalangoy, hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Bakit? Ang isda, unless flying fish, pwedeng makalipad, pero for a while nga lang eh. Pero yung ibon, hindi mo siya pwedeng palanguyin at hindi siya makaka-create ng hininga doon. Pero pagkapaliparan ng usapan at ibong ka, kayang-kaya ko yan. Pero kung palanguyan ang usapan at isda ka, walang problema. Bakit? You don't try to become what you already are. Hindi mo ini-effort na matutong lumangoy kung dinisenyo ka talaga ng Panginoon sa tubig. Naunawaan niyo sinasabi. Bakit? Depende sa design ng Diyos. That is why, kapag may design, ibig sabihin may designer. Napakalalim nun. Tama? Lahat ng design, ang may pakana niyan, yung designer. So kung tayo ay may design, ang tanong, sino ang designer ng buhay natin? Sino ang nag-design na para ka dito, si Pastor Stephen ay para dito, kasi yes, pwede mong turuan ang ibon para lumipad. Pero sa totoo lang, kahit hindi mo siya turuan, bigyan mo lang siya ng space, lilipad siya. Ang isda, hindi mo kailangan turuan lumangoy. Ilagay mo lang siya sa tubig, matututo siya lumangoy. Bakit? Yun ang kanyang desire. Hindi siya kailangan mag-effort. And I realize one thing. Kaya maraming tao ngayon ang pagod, anxious, pressured, hindi dahil mahirap ang buhay. Kaya tayo pagod, kaya tayo pressured, kaya tayo anxious, kasi kumikilos tayo na labas sa design ng Diyos. At pag kumilos ka na labas sa design ng ating Panginoon, kahit mag-effort ka, kung hindi mo yung design, hindi mababago ang function mo.
Kahit na mag-aral ang ibon lumangoy, kung hindi yun ang design niya, hindi siya makakahinga sa ilalim ng tubig. Kahit na ang isda, mag-aral pa siya ng 4 na taong kurso, kung paano siya lilipad, kung hindi niya design yun, hindi niya magagawa. At kahit anong pilit mo, anak, kahit anong pilit mo, kapatid, kung hindi ka dinesign ng Panginoon kumanta, Pastor, gusto kong kumanta. O sige na, gusto mong kumanta, pero tanongin mo, gusto ba namin? Yun muna ang tanong sa... Sabi mo sa katabi mo, wag mo na pilit. Sabi mo, parang hindi nyo sinabi Amen? Kasi, halimbawa, kung talagang hindi ka kumanta, pag nag-effort kang mag-aral, may improve ba performance mo? Yes, may improve ang performance mo, pero hindi mo marere-right ang design ng Panginoon sa iyo. Even though you try harder, you work harder, you train longer, you push deeper, you can never do what God has not designed for your life. Kaya kung maraming mga tao ngayon ang pagod, pressured, and anxious, not because life is hard, but because you are operating beyond God's design, posible kaya mga kapatid na maraming tao these days na pagod na pagod. May mga kalala ba kayong ganyan na pagod? And usually, pag may mga kilala tayong napapagod, ano ang usual temptation? I need to motivate this person. I need to challenge these people. Pero what if hindi talaga motivation ang kailangan niya? Kundi ang kailangan niya, alignment. Nawala siya sa design, kailangan mo siyang ibalik dun sa alignment. Ibalik siya. Saan ba talaga siya tinawag ng Panginoon? Kasi pag pinipilit mo, mapapagod ka talaga Amen ba mga kapatid? For example, sino sa inyo nag-exercise? Exercise, ganito yung exercise. Di familiar no? Pastor naman kasi December, ngayon talaga natin pag-uusapan yung exercise. Di ba pag nag-exercise kami, treadmill na tinatawag, no? Sa treadmill, tumatakbo ka dyan. Kahit gaano kabilis ang takbo mo, after 1 hour, nandun ka pa rin. Kahit pagpawisan ka, nandun ka pa rin. Bakit? Sweat doesn't guarantee progress. Sweat doesn't give you direction. Hindi porket pinagpawisan ka dahil sa effort mo, mabibigyan ka niya ng direksyon. Hindi porket pinagpawisan ka dahil sa effort mo, ay aabante ka na. Bakit? Hindi siya designed for that. Amen? Katulad natin, kahit anong training natin, kahit anong effort natin, nagwo-work lang ang training, nagwo-work lang ang effort kapag siya ay under sa design. Kilala niyo si Moses? Si Moses, ang calling ng Panginoon sa kanya, he's going to be a deliverer, a leader. Everybody say leader. Si Moses, magiging leader siya ng nation of Israel, but Moses ran away from leadership. He tried to run away. Now question, yung effort niya bang tumakbo doon sa pagtawag ng Diyos, nabago ba yung pagtawag ng Diyos? Hindi. Kahit anong takbo mo, kung nakadisenyo ka para doon, hindi mo matatakbuhan. Kahit na natatakot ka mawawalan ako ng kaibigan, natatakot ka mawawalan ako ng negosyo, natatakot ka mawawalan ako ng trabaho, kung yon ang design mo. Yung nakatayo sa harap nyo, takot din ako mawalan before. Takot ako mawalan ng trabaho. Takot ako na hindi magkaroon ng magandang future. Pero kapag ka yun ang design ng Lord, hindi mo siya matatakbuhan. Si Jonah, for example. Binigyan si Jonah bilang propeta ng isang assignment para siya ang magbigay ng balita sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonah? The runaway prophet. Come on now. Anong ginawa ni Jonah? Tumakas sa Panginoon. Question, nung tumakas ba siya, nabago assignment niya? Hindi! Kahit na tumakas ka, hindi magbabago assignment mo. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw tapi ka. Amen? Kahit anong takas mo, kahit anong iwas mo, pag yun ang assignment mo, mapapagod ka lang, magbabayad ka lang, tatagal ka lang, pero hindi mo matatakasan ang pagtawag ng ating Panginoon. Kahit ikaw si Usain Bolt at ikaw ang may pinakamabilis sa pagtakbo, hindi mo mauunahan ng Diyos. Si Peter, he catch the fish all night, effort. But he caught nothing. Why? Without the presence of God, walang bunga lahat na ating ginagawa. Amen. Even if your effort can make you successful, only God's purpose will give you fulfillment. Samson. Si Samson, binigyan siya ng Panginoon ng mandato to be a deliverer. Siya ang gagamitin ng Lord to deliver the nation of Israel against the Philistine. Pero may ibang pangarap si Samson. May purpose siya. Anong purpose niya? Be a deliverer. Pero ano ang pangarap ni Samson? Gusto niya babae. Di si Samson, naghanap ng maraming babae. Kasi gusto niya pleasure. Pangarap niya
maging lover boy. Na Samson the lover boy. May pagmamalaki naman kasi physically talagang malakas eh. Ang mga babae, impress sa kanya, pero yun ba ang purpose kung bakit siya pinalakas ng Panginoon? Para lumapit ang babae sa kanya? Hindi. Kaya siya pinalakas ng Panginoon para maging tagapagligtas. Hindi para ikulong ang iba sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Medyo corny yun, pero sige, tinawanan nyo naman. Pasok na rin. Amen? Bakit? Nangarap siya ng pleasure, nangarap siya ng admiration, nangarap siya na siya magkocontrol sa kanyang buhay. Binigyan ako ng Lord ng kakaibang lakas, pero gagamitin ko to sa iba. Ano nangyari? Alam natin ang sinabi ng storya, di ba? Judges chapter 13 hanggang 16. Ano sabi ng scripture? Nung ginupit ang buhok ni Samson, burst paid ba yan, sir? Burst paid pa yan. Burst paid pa rin to. Nung ginupit ang buhok ni Samson, ang sabi ng Bible, nawala sa kanya ang kanyang lakas. Pero ang question, nasa buhok ba talaga ang kanyang lakas? Hindi. Kasi, kaya siya nawala ng lakas, hindi dahil umiksi ang kanyang buhok, kundi dahil iniwanan siya ng presensya ng ating Panginoon. Bakit? Kakahabol niya ng gusto niya, nawala sa kamay niya yung tunay na kailangan niya. Presence of God. What good is it that you gain the whole world, but forfeited your own soul? What good is it na nakuha mo lahat ng magagandang bagay sa mundo? Nabili mo ang pinakamahal na kama, pero hindi ka pa rin makatulog. Ang dami-dami niyong pagkain, wala kang gana. Why? Because food doesn't guarantee appetite. A good bed doesn't guarantee a good sleep. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo pag ikaw magbabayad, hindi ka talaga mapapahinga. Kasi maya't maya, pambayad. Sabi mo sa katabi mo, vacation pa more. Amen? Because he chased what he wants, he loses something that is important to him. And that is his calling, his purpose. And that is the presence of God. Ba't pa kasi ang Panginoon, Pastor, nakikialam pa sa mga plano ko sa buhay? Ba't hindi na lang tayo hayaan ng Diyos na mag-succeed using our own terms? Ba't pa kailangan ng Diyos makialam sa mga plano ko sa buhay? First things first, sino nagbigay ng hininga sa'yo? Kasi minsan, nakakalungkot minsan huwag kayo magalala, hindi kayo ibang location, taga ibang bansa. Kasi mga nandito ngayon, mga sobrang lapit nyo kay Lord, candidate kayo sa kanang kamay ni Lord. Sobrang bait ng buhay ninyo, na hindi kayo nagkakamali. Na minsan si Lord, ginagawa nating alternative. Yung parang, Lord, ito na schedule ko sa 2026, singit ka na lang kung kailan mo gusto. Hindi sinabi ng Bible, i-add mo si Lord sa schedule mo. Ang sabi ng Bible, seek Him first. Okay? And all these things. You have to understand something, mga kapatid, and I say this with love and humility. Life is more than just work. Ang buhay hindi puro trabaho lang. Hindi puro tulog lang. Ano kapag ang buhay mo puro trabaho pero walang meaning? Mapapagod ka. Kailangan lahat ng ginagawa natin may rason. Lahat ng ginagawa natin may meaning. Kasi pag may meaning ang isang bagay, na-appreciate mo. Pag may meaning ang isang bagay, may malalim na dahilan. At pag may malalim na dahilan, kahit pagod ka, ipahinga mo, babangon ka. Pero pag exhausted ka na, pag empty ka na, yun ang pinakadelikado sa lahat. Pag empty ka na, mahirap na yun eh. Kasi wala ka ng drive, wala ka ng soul, wala ka ng motivation that you forfeited your own soul. And don't think for a moment na kapag may hiningi ka sa Diyos at hindi niya binigay, sasabihin mo kaya hindi binigay ni Lord yun, baka masyadong malaki yung dreams ko. No, God is not intimidated with your big dreams. Walang pangarap ang tao na mas malaki pa sa ating Panginoon. Kahit yung pinakamalaking pangarap mo, maliit yan sa harapan ng Panginoon. Kung maliit lang pala, Pastor, ba't di binibigay ng Diyos? Hindi binibigay ng Diyos yan dahil masyadong malaki para sa Kanya. Hindi binibigay yan kasi masyado siyang maliit kung ikukumpara sa purpose mo. Sabihin mo sa katabi mo, don't settle for less. Anong ginagawa natin? Habol tayo ng habol sa mga pangarap natin. Napansin nyo ba yung pera kapag hinahabol nyo, lalong tumatakbo? Tuwan-tuwa ka, sabi mo, malapit na yung 13-month pay. Wala pang 13 hours. Ubus at least dumaan, Pastor. Kakahabol mo ng pangarap mo, mag-isa ka na lang. Sino magsusustain sa'yo pag nagsosolo ka kakatupad ng pangarap mo? Akala mo ba madaling to pa rin ang pangarap? Hindi madaling to pa rin ang pangarap. Kaya nga po siya pangarap eh. Hindi siya madaling to pa rin. So kung tutuparin mo siya mag-isa, pag kailangan mo ng tulong, sino tutulong sa'yo? Wala. Mag-isa ka. Sino magsusustain sa'yo ngayon?
mag-isa ka din. Pero pag ang pinurso mo purpose, God is committed to have a responsibility for your future. So, hindi ikaw magsusustain sa sarili mo. Ang Diyos mismo ang magsusustain sa iyo. Amen? I did not do this in previous service and I've done this illustration a lot of times, but I will do it anyway. Okay? Kasi ang mga pastor naman paulit-ulit. If you have a Bible, open to Psalm 23 verse 6. Ang sabi ng scripture doon, blessings and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. Blessings and mercy. Sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Ulitin ko, sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Sino sa inyo gusto nyo ng mercy? O dahil gusto mo ng blessing, hinabol mo. Gusto mo ng blessing, pinangarap mo. Pero yun ba ang design? Sabi ng Bible, blessings and mercy shall follow you. For example, si Jenny tawagin ko, pinakamaganda babae sa balat ng lupa. Total, siya naman ang blessing ko. Yeah! Okay. Ang sabi ng scripture, blessings, kunwari si Jenny ang blessing, ang sabi ng scripture, blessings and mercy shall follow you. So as you pursue God, by design, blessing should, no effort, blessing should by design. Ano ang condition? Pursue God and blessings will follow you all the days of your life. So ibig sabihin, when I pursue the Lord, I don't have to worry, may pambayad na ba kami? I don't have to worry, paano na yung mga anak ko? No, because it's automatically pursuing you. Kaya kapag pagod at hirap, binabaliktad mo yung design. You are pursuing the blessing. Habol ka ng habol sa blessing. Tapos, pag mag-isa ka na lang, sabi mo, nasa na si Lord? Iniwan ako ng Lord. Hindi ka iniwan ni Lord. Ikaw ang umiwan sa Kanya. Kaya, pag nasa ganitong sitwasyon ka kapatid, nagtataka ka, bakit mga desisyon ko, bubo? Alam mo yun? Dinicide ko talaga yun. Di ba parang, ba't ganun ang desisyon ko? Paano ka magkakaroon ng wise decision kung yung source ng wisdom nandun? Paano ka magkakaroon ng peace dito kung ang source ng peace nandun? Kaya sabi ng design, balik ka sa design. Ano ba ang design? Pursue it. And blessings and mercy shall follow you. Comprende? Thank you, Be. Amen? Lahat naman kasi talaga, nung nagsimula, may purpose naman talaga yan. Lalo tayo na, halimbawa, sa mga OFW natin, mga nanonood online today, let me know in the comment section kung saan kayong parte ng mundo. Just for us to have a clear picture of as to how many people have been working abroad. Maaaring may kakilala ka nagtatrabaho sa abroad. Especially kung Christian yung nagtatrabaho sa abroad. Bago yan umalis dito sa bansa, nanalangin niya kay Lord. Sabi niya, Lord, aproban niyo lang yung visa ko. Maglilingkod ako sa iyo hanggang wakas. Actually, Lord, para mapatunayan ko seryoso ko, yung kalahati ng sweldo ko. Yan, Lord, 50-50, Lord, kalahati ng sweldo ko, itutulong ko para sa construction ng Gia Kamanaba Worship Hall. Ibig sabihin, karamihan ng umalis, missionary. May mission. Tama? Pagdating. Napalitan yung mission ng paano ko aasenso. Yon. Hindi masamang umasenso. Hindi masama. Ako nga, ina-advocate ko. Ipanalangin, di ba? Almost every week, pinagpe-pray ko, umasenso business ninyo. Walang problema sa pag-asenso. Pero ang problema kasi, 2 years ka na ron, 2 years ka na ron, okay. 2 years ka na ron, pero imbis na yung calling mo nag-upgrade, appliance mo nag-upgrade. Hindi ba sama na ma-upgrade ng tulad kayo, kakabili nyo lang ng oven this week dahil sa bonus nyo eh. Bumili kayo ng rep na 2-door. Diba? Walang problema. Pero teka lang, ano ba talaga ang purpose? Ba't mo siya pinag-pray in the first place? Hindi ko kasi nung nangako ka naman kay Lord, wala naman ako dun eh. Kaya ikaw lang naman yung nangako. Hindi kita pinilit na mangako kay Lord. Ikaw ang nangako kay Lord. Sabi mo, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kaso, pagdating doon, nakalimutan mo na yung assignment mo. Nakalimutan mo na ang purpose mo, why you are there in the first place. Kaya parang dati, hindi kayo taga-ibang church to, no? Kaya parang sila sabi mo, Lord, gamitin mo ko, Lord, gamitin mo ko.
Nung meron ka na ng mga pangarap mo, Lord, i-maintain mo to, Lord, i-maintain mo to. Pero where was God when you are planning for all of these things? Was not even included. For example, dito sa church, may mga sitwasyon dito na minsan magtataka ka talaga. Talagang totoo yung love is blind eh. Alam niyo ibig sabihin? Pag kinilig talaga, hindi na nakikinig. May kilala ba kayong gano'n? Yung pag kinilig na, wala nang kinig-kinig yan. Tuloy yan, tuloy, di ba? So, dito, talagang minsan alam mo yung mga red flag na, alam mo na di ba, may problema, yung ganyan. Pero minsan, pag in love ka, di mo napapansin yun. Kaya kailangan mo ng mga kaibigan na magsasabi sa'yo na, hinay-hinay ka, pag-pray mong mabuti yan. Pero ano mangyayari? Dahil mahal na mahal mo, hindi ka makikinig. E tituloy ka, bam, mahal mo eh. After 6 months, nag-break kayo. Niloko ka. Aroy. Aray mo. Bakit ko sinabing aray mo? Kasi pag nasaktan na broken heart, yung nakalimutang leader, babalikan. Pastor, heartbroken ako. Kung ako yon, ang sarap sabihin, nung kinilig ka, di ako kasama. Tapos ngayong heartbroken ka, sasama mo ako. Bahala ka dyan. Bakit? Minsan tayo, pag nagpaplano, may sarili tayong mundo, pero pag may problema, Lord, nasan ka? Yun ang problema. Yan ang problema. Tignan mo katabi mo, duguan na eh. O naalala nyo po noon, marami sa inyo dito, dati kayo nanonood sa live stream. Dumaan ang video ng Gia Kamanaba. Kaya napanood ninyo, one day sinabi nyo, ay may simbahan pala doon sa Caloocan, aatin ako. No, naalala nyo pa nung hindi ka pa umaatin dito in person, nanonood ka ng live stream. Kada post share, pam. Kada may post, pupusuan mo yan, pam. At kahit online yung service, nanonood ka lang online ha, yung puso mo present na present. Present eh. Tapos nakaating ka in person. Present ka na ngayon in the flesh, pero absent naman yung commitment. Something is wrong. Napansin nyo? May nagbabago eh. Question, nagbago ba sa service natin? Sunday pa rin naman tayo. Walang nagbago sa service. Ibig sabihin, walang nagbago through the years. Ay, meron pala. Yung priority mo. Nagbago. Nakalimutan na natin. Sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo, ina-expect ko na yung message na to, hindi amenable. At pwedeng sasabihin nila, Pastor, minsan ka na nga lang nandito. Yan pa yung message mo. Pero tatay niyo ako eh. Responsibility kong paalalahanan kayo na meron kayong layunin at meron kayong purpose sa inyong buhay. Naalala mo nung hindi ka pa naglilingkod kay Lord, sabi mo, Lord, kahit anong role, sige Lord, bibigay ko. Tapos nung may role na, masyado naman demanding tong role na to. Lord, kahit saang ministry, nung nasa ministry na, matagal pa ba yan? Because somewhere along the way, nakalimutan natin na kapag naglingkod, may sakripisyo. Nakalimutan natin. Akala natin comfortable lahat. Akala natin mabait ang lahat. Naalala mo dati, hindi ka uma-absent sa church. Hindi ka uma-absent. Sabi mo, pag God first. Di ba, naalala mo yun? Sabi mo, sarado ang tindahan pag Sunday. Kasi para kay Lord to. Outing, di ko mag-outing. Sunday! Kayo yun ha, kayo yun. Huwag niyo ako damay. Di ba? Ikaw naman ang ako nun eh. Diba? Pero recently, di ba, napapansin mo, diba, pag may mga long weekend. Diba? Sabi mo, maganda magbakasyon dito ah. Hindi masama. Pero minsan, di ba, family first eh. O di nasa family na. Di nandun ka na sa resort, di ba? Say, woo! Habang nagagaganong ka, kami dito nakaganon, di ba? Kami rito nag-worship, ikaw ganun-ganun ka sa swimming pool, di ba? Saya mo eh! Di ba? Hindi natin pinipigilan. Kasi nga, pamilya yan eh. Di ba? Walang problema. Lalo kung yan lang talaga oras ninyong pamilya eh. Pero alam mo na ang services natin every Sunday, 5 yan sa online. Meron pa yung Monday ng gabi. So alam mo may oras ka pag Monday, tapos na yung outing nun ah. May internet? Meron.
May access? Meron. Ano wala? Eagerness. Yun yung nawala. Hindi na nagbago yung church eh. Ang nagbago yung eagerness, nagbago yung priority. Sabi nga nila, pag gusto, pagkaayaw, ako ba nagsabi? Kayo nag-fill in the blanks. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga target ni Pastor today. Oo. Yung katabi mo, dati nag-a-adjust pa yan. Pag Sunday, di ba, sabi niyo, yun. Pero ngayon, wala. Pwede mo ba sabihin, nanlamig ba siya, Pastor? Hindi naman siya nanlamig kay Lord. Masyado lang napasarap yung pahinga. Oh, bakit ko sinasabi? Tatandaan nyo to mga anak. Ha? Ang backsliding, pag sinabing backsliding, yung pagbalik mo sa lumang buhay, ang backsliding hindi nagsisimula sa rebellion. Walang nag-backslide, rebelde ka agad. Walang ganun. Karamihan ng nagba-backslide, if not lahat ng nagba-backslide, hindi rebellion ang simula. Ang simula, neglect. Kapabayaan. Yung dating importante, hindi na masyadong importante sa kanya ngayon. So anong ibig ko sabihin? Hindi ka naman biglang tumalikod sa Lord. Hindi ka biglang nawala sa Panginoon. Unti-unti mo lang tinigil yung dating ginagawa mo para sa Kanya. Kaya ang sabi ni James, are you still with me? Sugatan ah. Kaya ang sabi ni James sa James chapter 4, now listen, verse 13. Giya kamanaba, makinig kayo. Lahat ng mga tao na nagsasabing, ngayon o bukas, pupunta kami sa Thailand. Pupunta kami sa Japan. We will spend a year there. We carry on with our business and to make money. Verse 14. Bakit? Bakit? You don't even know what will happen tomorrow. What is life? What is your life? You are a mist, hamog, galang. Alam niyo ibig sabihin ng hamog, fog? Pag hinalintulad yung buhay natin sa hamog, ibig sabihin, ngayon nandyan, mamaya wala na. Ibig sabihin, walang guarantee ng sustainability. Walang guarantee ng breath for tomorrow. Kaya sinasabi na, kayong lahat na nagsasabing, ngayon pupunta ako dito sa city nito, bukas pupunta ako dito, magtatayo ako ng negosyo, I will make money. Hold your horses. Hold your horses. Do you not know that your life is a mist? Hindi nyo ba na-realize na wala kang control sa oras mo, anak? Hindi mo hawak ang oras. Ang may hawak ng oras natin, ang Diyos. Hindi mo hawak ang karir mo kahit gaano ka kahusay. Hindi ikaw may hawak ng karir. Hindi ikaw ang may hawak ng iyong negosyo. Hindi ikaw ang may hawak ng bangko sa Pilipinas. No. Only God is the true source of everything. Amen? Let's go back to verse 13. Can I take a few minutes to digest these verses for you? Just one verse. I promise you it will be worth it. Wala naman kayo magagawa. Dito na tayo. Diba? So pasinin nyo to. Now listen, you who say today or tomorrow, we will, highlight this part, we will go. Everybody say we will go. So sasabi ni James, kayong lahat na nagsasabi ngayon, gagawin namin to, bukas, gagawin natin to. Bukas, dito kami pupunta. We will go. Everybody say, we will go. What does it imply? We will go. It implies what? Movement. Gagalaw ako. Pupunta ako dito. Sabi niya, we will go. Pero ang sinabi ng scripture, we will go. Depends on kung iaalaw ni Lord. Hindi, no? Sabi lang, we will go. So, ibig sabihin, yung kanyang direction ay self-initiated. Ako nag-initiate kung saan ako pupunta. So, ano naging basis ng decision? Preference. Ano naging basis ng decision? Opportunity. Ano naging basis ng kanyang decision? Ambition. Discernment. Pag tinignan mo, we will go, mukhang confident. Pero may submission ba? Come on? May submission ba kay Lord? No. Next, we will go to this or that city and spend, highlight this part, spend a year there. Ano ibig sabihin ng spend a year? Bakit hindi sinabing spend month or I will spend my day there? So the fact na sinabi niyang, I will spend a year there, ibig sabihin ginagaranti niya buhay pa ako after 1 year. And that is an illusion, my friends. Illusion siya na ikaw ang may hawak ng iyong oras. You don't hold your future. You don't hold your time. Time is not a right. Hindi nating karapatan bigyan ng Diyos ng oras. Mercy ng Diyos kung ba't buhay pa tayo. Grace ng Lord kung bakit pa tayo nandito. Regalo ng Diyos ang oras. At kung regalo siya, dapat siyang i-steward. Dapat siyang i-manage ng tama para sa kanyang kaluwalhatian. So kasi sinasabi, we will go and we will spend 1 year there. Let's continue. And we will carry on with our business. Ibig sabihin, ina-assume mo na kapag nag-effort ka sa negosyo, magsasucceed ka. So ibig sabihin, ang skills mo, nasaan ang tiwala? Sa sarili.
Nasaan ang tiwala? Sa network. Nasaan ang tiwala? Sa experience. Productive, pero nag-pray. And last, sabi doon, and we will make money. Everybody say, make money. So, ibig sabihin, nag-business, ito naman ngayon ang resulta. Now we have the money. So, ibig sabihin, hindi lang siya confident na buhay pa siya after 1 year, posibleng may confidence din siya sa resulta that if I work hard, I will earn money. Hindi siya sinabing there's a possibility that I will earn money. Is it as if like money is a right? No, it is a mercy of God. So what will happen kung makakakuha ka ng pera pero hindi mo ipinanalangin? What will it develop in your heart? Di ba pride? Di ba? It will develop pride in you kasi isipin mo, it is my skill. It is my network. It is my connection. Is God condemning money? No. Hindi kinokondemn ng Lord ang pera. Nire-rebuke ni James at ng Diyos yung entitlement sa ating puso na we think that it is because of our skills and connection that we have all of this. We don't. Only through His grace, meron tayo nito. So ano ba sinasabi ni James? Ibig sabihin, Pastor, hindi na ako magpaplano? No. Hindi against ang Lord sa planning. Against ang Lord sa pride. Against ang Lord sa entitlement. So kinokorek ng Lord, hindi yung plano. Ang kinokorek niya, anong tono ng plano mo? Asan ang Diyos sa plano mo? Asan ang Diyos sa iyong mga pangarap? Against ba ang Lord sa negosyo? No. Against ba ang Lord sa wealth? No. Against ba ang Lord sa pera? No. Si Jesus nga may treasurer. Ba't ka may treasurer kung walang treasure? So God is not against wealth. Amen? Ang Diyos hindi siya against. Against siya kapag yung success mo self-sufficient. Feeling mo, ikaw ang may pakana. So anong nangyari? Si Lord ngayon, consultant na lang. Hindi na siya ang tunay na may-ari. Kinokorek lang ni Lord. Yung business mo, hindi siya yan. Kay Lord yan. Huwag mo siyang gawing consultant. Siya dapat ang number 1 sa sinasangguni natin. Kaya kapag sinabi ng kultura sa atin, follow your dream. Everybody say, follow your dream. Follow your dream. Is that right? No. Don't follow your dream. Submit your dreams to God. Huwag mong sundan ang pangarap mo. I-submit mo ang mga pangarap mo sa ating Panginoon. Kasi, yes, ang Diyos hindi siya against sa pangarap. Si Joseph nangarap, si Daniel nangarap. Hindi against ang Diyos na ikaw ay mangarap. Pero ang sinasabi lang ng Lord, yung pangarap na meron ka, i-offer mo sa Panginoon. Yung pangarap na meron ka, i-submit mo sa Diyos. Question, sino sa inyo willing mag-submit ng inyong mga dreams sa ating Panginoon? Ulitin ko lang, sino sa inyo ang willing mag-submit ng kanyang mga pangarap sa ating Panginoon? Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Okay, third time is the charm. I'm setting you up. Clue. I'm setting you up. Sino sa inyo willing na isubmit ang inyong mga pangarap sa ating Panginoon? Sure? So pag sinubmit mo yan, papayagan mo ang Diyos na i-inspect yung pangarap mo. Papayagan mo ang Diyos na i-redefine ang pangarap mo. Okay pa rin sa'yo. Okay, ito matindi. Papayagan mo ba ang Diyos na i-resize ang pangarap mo? Okay. Amen pa rin. Ito, ewan ko na lang. Papayagan mo ba ang Diyos na i-replace ang pangarap mo? Kasi submission eh. Ibig sabihin, siya talaga ang masusunod. Kaya sabi ng Proverbs chapter 19, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Maraming plano yung katabi mo para sa 2026. Nagpaplano na yan magpakasal. Kahit wala pang jowa. Hibang. Boyfriend muna bago kasal, mabir. Joke lang. Nagpaplano tayo para sa 2026. Kaya sabi ng scripture, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Look at the screen. Look at the screen. Look at the verse. Look at the contrast. Plan, purpose. There is a plan, there is a purpose. Pero hindi lang yung plan and purpose ang contrast. Pati yung dami may contrast. Sabi ng Bible, many are the plans, but we only have one purpose. Now naman, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Anong ibig sabihin ng contrast na ito? Look at the screen again. Highlight that part, plan. Yung plans na yan is actually from the Hebrew word machshaboth. Okay, everybody say machshaboth. Now, hindi lang to basta nagplano ka. Pag sinabi mong machshaboth, ibig sabihin nun, inisip mo siya. Nag-strategize ka na. Kinalculate mo na. Kumbaga, hindi pa dumarating, calculated mo na by the age of 30.
Ganyan. Nagpaplano ka na. Hindi masama. Pero yung sinasabi dito, marami tayong mga calculations na yung puso natin naging pabrika ng napakaraming options na meron ka. Pero, ang sabi ng scripture, marami ka bang makshaboth in your heart, but it is the Lord's purpose. Ano yung purpose sa Hebrew word? Etsa. Matraffic dyan ngayon. Amen? Marami ka mang makshaboth, but it is the Lord Etsa that will prevail. Anong difference? Ang makshaboth, maraming thoughts, maraming strategy, maraming calculation, but it is the Lord's purpose that will remain. It is the Lord's purpose that will stand. It is the Lord's purpose that will outlast you. It will outlast. So listen, church. Based on that context, balik na yung verse 13 na. So, listen, church. Kayo na nagsasabi na, today and tomorrow, highlight everything. We will go. We'll spend a year. We'll carry on a business. We will make money. Look at the screen. We will go. We will spend a year. We carry on a business. We make money. You see it? We will go, spend a year, carry on a business, make money. What is missing on that verse? Walang Diyos. May plano, pero wala ang Diyos sa kanyang mga plano. Kaya ang sinasabi ng writer na si James, pwede kang magplano na, we will go here, we'll spend a year there, carry on a business, and make money. Verse 14, bakit? Hindi mo ba alam na, highlighted part, hindi mo ba alam? Alam niyo ibig sabihin ng Greek word yan? You know nothing. Hindi mo ba alam kung ano mangyayari kinabukasan? Ang buhay mo para lang hamog. It will appear for a little while and then it vanishes. That's what he is saying. Hindi masama magplano, pero teka, nakalimutan mo ba na wala kang control sa bukas? Hindi mo alam. You don't know. That's the dilemma. Hindi mo alam. Plano ka ng plano, pero hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Bakit? Si Lord lang nakakaalam. Kasi iyan ang faith eh. Ang faith kasi, hindi ka bibigyan ng estimated time of arrival. Sabihin ng Lord, guarantee at the age of 35, may asawa ka na. Scam yun. Diba? Si Lord ba yata tayo nagsabi siya? Sabi ni Lord 32 lang daw, magkakaasawa na ako. Diba, scam? Bakit? Nilalagyan mo ng estimated time of arrival, nilalagyan mo ng expiration date. Pero ang Diyos hindi nagbibigay ng ETA. Ang Diyos nagbibigay ng direksyon. By this season, ito gagawin mo. That's the difference. Can you show the picture, please? Anong difference ng compass tsaka ng Google Maps? Ang Google Maps, bibigyan ka ng estimated time of arrival. Ang Google Maps, nakaplanado na, dito ka kakaliwa. Nakadetermine na, darating ka 4:40. Ang compass, hindi niya mabibigay yun. Ang mabibigay lang ng compass, direksyon. Tinatrato natin minsan ng Biblia, Google Maps. Kaya ka frustrated Kasi hindi ipapakita ng Lord sa iyo ang lahat ng daratnan mo. Pero ang ipapakita niya, yung susunod na direksyon. North, south, east, or west. Kaya pala sabi ng Bible, your word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Bakit? Ang word of God, hindi po siya spotlight sa kinabukasan. Siya ay lampara para sa susunod mong hakbang. Ang ipapakita ng Lord sa iyo, what's the next step? But will you be able to trust God? Hindi sinasabi ng Lord, wag ka magplano for the next year. Nagpaplano ang church, nagpaplano ako, lahat tayo nagpaplano. But where is God in the middle of all of this? Is there at least a sign na sinasabi mong, Lord, ang gaganda ng mga plano namin, pero kung hindi mo to loloobin, hindi naman to mangyayari. Plano namin mag-open ng ganito sa next year. Plano namin gawin to sa next year. Naalala nyo, plano natin ngayon dapat nasa pure gold na tayo. Ano nangyari? Plano o purpose? May blueprint pa yan May blueprint na nga, hindi pa nangyari. Bakit? Si Lord lang nakakaalam. Si Lord lang nakakaalam ng lahat ng bagay. So let's submit our desires to God. Bakit? So yung sinasabi ni James, balik mo yung verse 14 anak.
So, makinig kayo, Gia Kamanaba. Kayo, sinasabi nyo, today, tomorrow, we will go to that city, spend a year, carry on a business, make money. Hey, why? Next verse. Why? You don't even know what will happen tomorrow. Your life is a mist that appears for a while. Huwag mong sabihin na kaya mo itong gawin. You can make money. You can spend there in 1 year. Verse 15. Instead of saying that, you ought to say, highlight this part, if it is the Lord's will. So instead of sabihin, next year, sure. Ang sinasabi ni James, instead of saying that, say, if the Lord is willing. Diyan natin nakuha yung God willing. Hindi tayo binibigyan ng James ng additional sa ating Christian vocabulary. Kasi nung sinasabi ni James yan, if it is the Lord's will, we will live. Bakit literal nilang sinasabing kung kalooban ng Lord na buhay pa kami because they were persecuted at that time. Literal silang hinahunting at gustong patayin. So parang sinasabi nila, hindi ko mapapangako kung makikita pa tayo next year. So if it is the Lord's will na buhay pa kami, magkikita tayo. So ano sinasabi? Hindi masama magplano. Pero include mo si Lord. Lagi mong isang guni, ito ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Is it God's will for you to do it? Or is it your dream, your will? Submit your dreams to God. Submit your dreams to God. And you will never go wrong with it. Amen? God willing, next year, sama-sama pa rin tayong sasamba sa Panginoon. Because we don't know what will happen. Ang alam lang natin, loobin ng Diyos, lahat tayo sama-samang sasamba at magpupuri. Loobin ng Diyos, makakapagtapos ng pag-aaral yung mga anak next year. Loobin ng Diyos, masisimulan yung negosyo next year. Loobin ng Diyos, may malaking project na darating sa iyo next year. Loobin ng Panginoon, magkakaroon ng financial breakthrough ang iyong pamilya. Loobin ng ating Panginoon, yung iyong mga pangarap na namatay, ibabalik ng Panginoon into life. Loobin ng ating Panginoon, makakapaglingkod ka sa ating Panginoon in a whole different level. Loobin ng ating Panginoon, magiging pastor yung katabi mo. Hallelujah. Loobin ng ating Panginoon. Most of the time, iaalaw ng Lord na dumaan ka sa apoy para ikaw ay mag-apoy. That sometimes you will experience loss so that you will appreciate those things that really matter. Minsan, iaalaw ka ng Panginoon na dumaan sa mga tagpo na ikaw ay matatakot para makita natin meron nga talagang Diyos na aking pwedeng sandigan at panampalatayanan. Lagi ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, we cannot control the circumstances, but we can always control our response. We cannot control the storms that is coming into our lives, but we can control our response. In other words, hindi mo makokontrol ang sitwasyon, pero makokontrol mo ang iyong choice. Yung pagpili mo kung tayo ba ay magduduel sa takot o tayo ay magduduel sa salita ng ating Panginoon at sa kanyang mga sinabi. Every time na makakaranas tayo ng takot, ng anxiety, lalo sa panahon to, napakarami na namang anxious, napakarami na namang takot. Marami tayong mga bagay na hindi tayo sigurado kung matatapos pa ba itong pandemya. Makakapagtrabaho pa ba kami ng maayos? I mean, yung negosyo ba namin ay uunlad pa? There are a lot of things na uncertain at hindi sigurado sa ating buhay. Kaya marami ang sa atin ang natatakot because we always keep on asking the question, what if? What if mawalan ako ng trabaho? Ang dami nating what if, ano? What if mawalan ako ng trabaho? What if iwanan niya ako? What if hindi kami makapagbayad ng renta? What if maubos ang investment ko? What if hiwalayan ako ng asawa ko? What if hindi ko kayaning buhay ng aking mga anak? What if hindi ako makapag-asawa? Ang dami nating what if. And all these what ifs are statements of doubt and fear. Pero the statement of faith will always say, even if. Even if mawalan ako ng trabaho, even if malugi ang negosyo, even if magkaroon ako ng sakit, even if mag-positive ako, I believe with all my heart na meron ako laging Diyos sa tatakmuhan sa gitna ng aking pagkatakot. Mga kapatid, I just want to encourage each and every one of us, you must start trusting God because He sees your life and He sees what's coming into your life. We just need to keep trusting the Lord. Patuloy ka magtiwala because He sees your life and He sees what's coming. He sees the future. Huwag ka lang magtiwala sa Panginoon kasi nakikita ng Diyos ang present mo. Magtiwala ka kasi nakikita ng Diyos ang future natin. Hallelujah. That's why yung mga Israelites, nung sila ay dinala ni Moses, nagpadala si Moses ng 12 spiya para tiktikan ang promise land at tignan kung totoo ba talaga ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Moses sa kanila, mamanlagi kayo doon for 40 days.
Tignan ninyo, i-experience ninyo, i-explore ninyo yung promised land. Pagbalik nila, 10, iba report, yung 2, iba ang report. Ang sabi ng 10, hindi natin kaya. Ang city ay masyadong malaki. Ang mga kalaban ay masyadong malalakas. Hindi natin kaya because they are stronger than we are. Nung narinig ito ni Caleb and Joseph, ang sabi ng scripture, pinatahimik niya ang lahat. At ang sabi niya, no, we can certainly do it. Pareho sila ng tinignan pero magkaiba sila ng perspective. And I believe with all my heart, I can imagine the terror that the Israelites have felt nung naririnig nila yung report. Grabe, ang lalaki nila. Grabe, ang lalakas nila. Ang mga walls nila fortified. Hindi natin sila kaya. Can you just imagine if you are part of those 2 million Israelites na inubos mo yung 40 years mo in the desert, that's a point of no return. Ano sasabihin sa'yo? Mas mabuti pa bumalik na tayo kasi we cannot do it. Can you just imagine the terror in their eyes? Yung takot ng mga nanay at tatay na yung future ng kanilang anak is not secure. Yung takot ng mga anak na hindi na sila makakapag-asawa. Joke lang. Na hindi na sila makakapag-aral. Can you just imagine the terror? That's why mga kapatid, I believe that through this text, magka-come tayo sa text na ito because I believe na merong sinasabi ang Panginoon sa atin dito na 3 sources ng ating fear. That all of us are going through fear. Pero sa text na ito, nakita ko may 3 bagay na pinagmumulan yung ating takot, yung ating anxiety, yung ating pagdududa. And number 1, I believe, the first source of our fear is what you see. It's about what you see. Sabi ng verse 32, and they spread among the Israelites a bad report about the land that they have explored. They have said, the land we explored devours those living in it. Watch this. And all the people we saw there are of great size, verse 33, and we saw the Nephilim there. We seemed like grasshopper in our own eyes, and we looked the same to them. So ang kanilang premise, hindi natin kaya because what we saw there, ang lalaki nila, cities are fortified. No match tayo. And most of the time, the sources of our fear is what is in front of us. What we can see. If you study the text again, hindi naman nila madina yung reality ng promise eh. Kasi ang sabi nila mismo, we saw the land. It is flowing with milk and honey. The promise is a reality. Pero hindi sila nakatingin sa promise. Nakatingin sila sa obstacle. Nakatingin sila sa circumstances. And most of the time, yung fear natin nag-uugat because of what we see. Nakikita mo na mismo, abot tanaw mo na, abot kamay mo na ang pangako ng Diyos, but because of the hindrances and the deception of the enemy, He is deceiving what you are seeing. Ano sabi mo? We cannot certainly do it. Ang ganda ng pangako, malaki. Sabi nila, ang laki ng higante. Ang lagi lang nila nakikita, yung gigantic na higante. Nakikita lang nila kung gaano ito kalakas. Nakikita lang nila yung robots na giant, pero hindi nila nakita yung kalakihan ng Diyos nila. The promise. What will you do mga kapatid if the promise is real but the way is difficult? Sarap sanang pumunta ng Batanes kaso mahal pa masahe. Ang sarap sanang pumunta. Napansin niyo ba mga kapatid na yung mga magagandang tanawin madalas mahirap puntahan? Minsan bago ka makarating, mahihilo ka muna kasi sigsag yung daan. At kung hindi ka determinadong mapuntahan at makita talaga yon in person, madali ka madidiscourage sa daan. Madali ka madidiscourage ang haba ng biyahe, ang mahal ng pamasahe. And in reality, in this physical sense, parang sabihin natin, okay lang, mahal talaga, wala tayo niyan. But in the spiritual sense, can you just imagine this? Abot tanaw mo na, nakita mo. Ang reality, in fact, ang sabi ng mga spiya, here it's fruit. May physical evidence sila ng prutas, pero hindi nila nakita yung prutas. May physical, sabi ng scripture, 2 tao nagbibitbit ng prutas, ng grapes. Can you just imagine kung gaano kalaki yung grapes na yun na 2 tao pa magbibitbit? Ang sabi ng scripture, yung grapes na yon, nilagay nila, parang magtataho ba? Nilagay nila sa pole, 2 tao nagbibitbit, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Parang ganito yung picture. Ito yung grapes, andito yung isa, andito yung isa. A picture of Jesus Christ, by the way. Sabi ni Jesus, I am the vine, the grapes. He was crucified in the midst of 2 thieves. A picture of Jesus Christ. That's a picture of Jesus Christ. By the way, that's a different message altogether, pero can you just imagine 2 tao binibitbit yung grapes? Eh tayo yung grapes, di ba? 1 kilo nga, pack, andali.
Imaginein mo kung gaano yung cluster ng grapes na yon, kung gaano kalaki. Pero instead na makita nila yung kalakihan ng grapes, nakita nila yung kalakihan ng giant. Ang report nila, masyadong malaki. Alam mo, unfair naman sa kanila to kasi syempre, ngayon pinag-aaralan na natin yung text. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon ng ganitong perspective ngayon, na nandun ako sa sitwasyon, ang pwede kong sabihin sa mga Israelites, hey, what they see is not my vision. I said it again. What they saw is not my vision. Hindi porket ganun na nakita nila, kailangan ganun din na makita mo. Because Satan will always show you something that will cause fear in your heart. But are you willing to fight fear through our faith? Tatandaan niyo ito mga kapatid. Ang kasalungat ng faith rather, hindi fear. Ulitin ko ulit. Ang kasalungat ng faith, hindi fear. Ang kasalungat ng faith, sight. Kaya nga sabi ng scripture, ang sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, we walk by faith and not by, sight. Ano kalaban ng faith? Sight. Ang kalaban ng pananampalataya mo, yung realidad na nakikita natin. And can you just imagine, ilagay po natin ang ating sarili kay Daniel, na nandun siya sa harap ng lion, nandun siya sa loob ng kalungan. There's always a temptation to be afraid. Si Moses in front of Red Sea. Si Jehoshaphat in front of innumerable army. Si David sa harap ni Goliath. Si Shadrach, Meshach, and Abednego sa harap ng apoy. There's always a temptation to be afraid because of what you see. Do you understand, mga kapatid? And I'm not discrediting kung ano nakikita ng ibang tao, but most of the time what they see must not your vision. Hindi porket ganun ang kanilang perception ay kailangan ganun din ang maging pananaw natin. We may be surrounded with uncertainty, but we are serving a God who is very certain that is the same yesterday, today, and forever. That's why lagi ko nga sinasabi sa inyo, it's not wrong sometimes to feel fear, pero huwag kang mag-dwell sa fear. Huwag kang manahan, huwag kang tumambay. You can be in the midst of uncertainty and feel certain. Para kang bangka na nasa karagatan pero hindi puno ng tubig sa loob. You can always have that feeling. Kaya nga sabi ni Jesus mismo, Matthew chapter 19 verse 26. But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things. Look at this perspective. Ang sabi ng Panginoon, sa tao, may limitasyon. Sa tao, mahirap. But with God, see that? It's not just about what you see, but what God sees. Sa pananaw mo mahirap, sa pananaw mo terminal sickness, sa pananaw mo bankrupt na, pero sa Panginoon walang imposible. In fact, let me just encourage you this. Ang specialty ng Diyos, imposibleng sitwasyon. Yan ang, kapag ikaw ay dumadaan sa imposibleng sitwasyon, wala nang way out, wala nang tumutulong sa iyo, lahat sumuko ng tumulong sa iyo. Ang specialty ng ating Panginoon ay iparanas sa atin that with Him, nothing is impossible. Walang bundok na hindi niya kayang iurong. Amen. Walang daan na hindi niya kayang gawin. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Walang kakulangan na hindi kayang mag-provide ng ating Panginoon. With God, everything is possible. What you see creates fear. And every time you are seeing something negative, fight it with faith. Number two, it's not just what they see. Watch this, sabi ng verse 30, sabi ng scripture, nung binalita nila, the cities are fortified, the giants are strong, Caleb silenced the people. Bakit pinatahimik ni Caleb? Ayaw ni Caleb marinig nila kung ano itong mga negative reports na ito. In fact, mga kapatid, kung titignan niyo uli yung verse 32, jump to verse 32, ang sabi nila ng scripture, they spread among the Israelites a bad report. Ibig sabihin, pinagchismisan nila, pinag-usapan nila, hey, higante dun. Kaya sabi ni Caleb, shh, di po pwede yan. Because the next source of your fear is what you hear. What you hear. It's not just what you see, it's what you hear. Ang tawag ko dito, ear factor. Napansin nyo ba yung ear na sa fear? Because most of the time, ang source ng ating fear ay yung mga naririnig natin sa kapitbahay, kasinungalingan. Napansin nyo ba mga kapatid, I don't want to judge this generation kasi alam ko naman for the previous generation and maybe for the generations to come mangyayari pa rin ito. Pero ang mundo natin ay masyado ng lubog sa kasinungalingan. Alam nyo, kapag ang isang
tao ay immune sa kasinungalingan, mahihirapan siyang i-discern ang katotohanan. Kaya importante mga kapatid that you always immerse yourself with the truth of God's Word. Yun lagi, kaya importante umating ka sa church kasi every time na nakakarinig ka ng Word of God, anumang situation ng buhay natin, para tayo nagiging leon at tigre, na nare-remind tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why I want to encourage everybody. Watch out kung ano ang ating mga pinapakinggan. Ang kasinungalingan pa naman ng fake news, mabenta yan. Napansin niyo ba? Mabenta yan. Pag kasinungalingan at gawa-gawang kwento, ang bilis kumalat. Pero ang katotohanan ng salita ng Panginoon, parang ayaw. Ang daming tao ngayon hindi makatulog. Ang daming tao ngayon ang laging anxious, laging fearful, nagkukos ng amnesia. Kasi nakalimutan nating pakinggan at iparinig sa ating sarili. Sometimes you have to speak and talk to yourself. And say, I know the situation is not well. But my God is in control. Your ear has to hear it. Kailangan marinig yan. It's one thing to hear God sa pamamagitan ng preaching. Kaya ini-encourage ko kayo, magkaroon kayo ng sariling devotion. Maging intimate talaga kayo kay Lord. Kasi it's one thing to hear the message from me, from other leaders, but it's another thing na ikaw mismo makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kung ang laging balita ay negatibo at nagkukos ng fear, lagi mong naririnig, it's time for you to mute all of these things. I'm not saying hindi tayo maging concerned. Pwede ka naman kasing concerned pero hindi worried. Amen? But start listening more to the Word of God. And I hear this all the time. I've been asked of this many, many times. Pastor, paano ba namin maririnig ang boses ng Panginoon? Yun nga ang problema parang mas malakas ang boses ng takot kaysa sa boses ng Panginoon. Ano ba ang pwede kong gawin para marinig ang ating Panginoon? Write it down. Write it down. If you want to hear God's Word, if you want to hear God's voice, change your proximity. Change your proximity. I'm not saying na malayo ang Diyos, pero I'm encouraging you na ikaw ang lumapit sa Kanya. Change your proximity. I've been reading the story of Samuel and Eli sa 1 Samuel 30. I've been reading it for a Bible study and it's just that it fits dito sa text na binabasa natin. Kasi sabi ng scripture, nakahiga si Eli at si Samuel isang gabi, tumawag ang Panginoon. Pero there is a very interesting detail in the scripture na talagang, tingnan nyo ito Ang sabi ng verse 1, watch this. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Are you there? Online fam, are you still with me? Is this making sense? Hallelujah. 1 Samuel chapter 3 verse 1. This is going to be good. This is going to be good. 1 Samuel 3. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. What's that? And they were not many visions. So nung panahon na narinig ni Samuel yung tinig, wala halos vision at that time. Wala halos nagsasalitang Diyos at that time. Sarap na parang you have a special privilege to hear God's word. Samantalang iba hindi naririnig. Verse 2. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, watch this, he was lying down in his usual place. So saan nakahiga si Eli? Sa usual place. Watch this, verse 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord. Interesting. Si Eli, nakahiga siya sa kanyang usual place, sa usual kama. Pero si Samuel nakahiga sa temple, where God speaks. Proximity is the key. Kaya narinig ni Samuel yung boses, nandun siya mismo sa lugar kung saan nagsasalita ang Panginoon. And many of us cannot hear the voice of the Lord, mga kapatid, because we are on our usual place, usual routine, usual na trabaho, usual na emosyon, usual na pakiramdam, usual na illegal na boyfriend. Hallelujah. Usual place. It's time for you to change your proximity if you want to listen and hear the voice of God. Anong kaibahan ni Eli at ni Samuel? Si Samuel, he positioned himself na yung kanyang proximity sa Diyos ay malapit. Kaya lagi ko ito sinasabi minsan, paano ko ba madidistinguish? May naririnig akong boses pero di ko alam kung kay Lord. Ay baka ibang boses yan. Baka kailangan na natin pumunta sa Mandaluyong ba? Ibang boses yun. And I'm very careful when I'm saying that nakakarinig tayo ng boses. Because most of the time in my life, I don't hear physical and audible voices. Pero what I'm trying to say is this, na kailangan mga kapatid,
If you want to hear God's voice, you have to be in close proximity. Katulad ng nanay. Tignan nyo yung nanay, mga kapatid, yung baby. Yung baby pag pinasa sa iba, umiiyak. Pero pag binigay kay nanay, tumatahimik. O tahan na anak. Bakit? Because the baby recognizes his mother's voice kasi lagi silang close. And most of the time, we cannot distinguish God's voice because we're not close to Him. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Do you agree, mga kapatid? Everybody put that in the chat. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Shift your proximity. Para ang naririnig mo, salita ng Panginoon. Malapitan. Tignan nyo nung nagsalita ang Lord kay Elijah. Akala niya dun magpapakita sa earthquake. And sabi ng scripture, and the still small voice, whisper. Bulong lang. Hindi mo bubulangan yung malayo. Kaya minsan di mo marinig, ang layo Tapos sasabihin mo, ang layo mo Lord. Hindi si Lord ang malayo. Madalas tayo ang lumayo. Pag malayo ka kay Lord, ano maririnig mo? The cities are fortified. The enemies are stronger. Kaya punong-puno ng takot. Ang layo Try to shift your proximity. Try to come close to the Lord. And God will grant you boldness. Ito ang kaibahan ni Peter and John. Nung sila ay nag-share ng gospel about Jesus Christ. I just want to show you the difference. Kasi sa scripture, sa Acts chapter 3, meron silang panagaling na lumpo. You remember the story na sabi nila, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Remember that story? Viral yun. Talagang grabe yun. Scandal yun sa mga Pharisees and Sadducees. They don't want the gospel of Jesus Christ to be preached. They don't want anybody preaching about the resurrection of Jesus Christ. And then all of a sudden, meron silang kilala na araw-araw dinadaanan ng mga Pharisees sa temple, lumpo, all of a sudden lumalakad na. Pinatawag nila ngayon to. At tinanong nila ito, sino ba ang nagpagaling sa'yo? Amen, sino ba nagbigay? And they threatened Peter and John na papatayin nila si Peter and John if they continue preaching the word. Nakakatakot kaya yung. Think about it. Think about it, that your life will be threatened because you're sharing the gospel. Hindi kasi natin mararanasan madalas yun. Kasi dito sa Pilipinas, parang, word of God, share ko nga yan. Pero imagine niyo yung kanilang panahon, that they cannot even share what they have personally experienced. And Peter and John were confronted by the priest. Many people believed in Jesus already. Mega church na sila. 5,000 Christians already. At nagsimula lang sa crippled guy na gumaling sa kanyang sakit. Nung humarap sila sa Sanhedrin, ang mga high priest nandoon, na-bothered sila. Bakit itong si Peter and John pinipreach ang patungkol sa ating Panginoong Yesus? And then Peter started talking and sabi niya, do you want to know kung bakit siya gumaling? He was healed because of the power of the name of Jesus. Wow! Sa gitna ng threat ng kamatayan, he even said it to their faces. Gusto niyo malaman kung bakit siya gumaling? Gumaling siya dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. And the members of the council were shocked. Nagulat silang lahat. Really? Kasi nung tinitignan nila si Peter and John, mukhang walang experience to Mga mukhang walang pinag-aralan. Ang tatapang ninyo Naalala niyo ba, nararamdaman niyo ba minsan yung parang pag mayabang, kaya naman pala, may pinagkakayabangan naman pala Parang minsan na bumababa yung galit mo, pero pagka alam mo namang, wala lang ang pagyayabang. Ang yabang palalo. Amazed sila nung nakita nila yung boldness ni Peter and John. Nagulat sila, lalo na nung sinabi ng mga Pharisees, wag nyo na ipipreach ang gospel Sabi ni Peter and John, we would rather obey God than men. Shook silang lahat Because what Peter and John heard, threat. They responded with faith. They responded with faith. Sabi pa nga ng ibang Pharisees, masyado explosive itong mga to. Hindi natin to kayang i-handle. Kasi kahit sila, hindi nila ma-deny yung milagro Totoo talagang nangyari.
The promise is a reality, the miracle is a reality, kaya wala silang magawa, kundi pakawalan si Peter and John, basta trinetin lang nila. Wag nyo na uling babanggitin ang patungkol sa ating Panginoong Yesus. But guess what happened? Hindi sila nagpadaig sa kanilang takot. Fear did not stop them from sharing the good news because watch this, because they have the courage. They have the courage. Listen to me. I almost entitled this message, Courageous Faith, because I believe that we all need courageous faith like Peter and John. But one thing I've realized, mga kapatid, is this. Courage doesn't mean you don't feel fear. Courage just simply means you act with faith. Hindi ibig sabihin matapang ka, hindi ka nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam ka ng takot. Pero mas pinipili mong umaksyon with faith, not with fear. Even our biblical heroes, think about it. Ang mga biblical heroes natin hindi pinili because they are the richest and the smartest. Most of them were chosen because they were the most courageous. Sila yung matatapang sa kanilang pananampalataya na sabihin, even if, I know God can, sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, I know God will help us, but even if He doesn't, we will still believe in the Lord and we will never bow down to you. Anong isinasabi ni Peter and John? Lord, grant us boldness. Hindi sinabi ni Peter and John, tanggalin mo ang problema. Ang sabi ni Peter and John, Lord, in the midst of all this, we want to have the spirit of courage. Hindi namin tatakbuhan ng problema, but we will act on faith. Na naniniwala kami, Lord, na walang imposible sa iyo. We will act on faith. At sasabihin namin, Lord, grant us boldness. By the way, be careful what you prayed for. Kasi nung nanalangin sila ng grant us boldness, think about it. Kapag nanalangin ka ng, Lord, bigyan mo ko ng boldness, you are not praying for less confrontation. You are actually praying for more confrontation. Paano mo malalaman bold ka kung walang confrontation? Paano mo malalaman bold ka kung walang problema? So every time sasabihin mo, Lord, grant us boldness, mag-ingat ka. Ingat ka dyan. Kasi you are actually praying for more trouble. Pero thank God, in the midst of that trouble, kahit ano pang parinig nila sa akin, kahit anong report, bad report, pinagchismisan nila, hindi natin kaya, we don't have what it takes. Ang sabi ni Caleb, shh, silent. We are well able to do it. Everybody say, we are well able to do it. Especially kapag you are criticized with your faith. Asa mo, isa sa mga hinahangaan ko yung mga Kristiyanong bold sa kanilang pananampalataya. That people will silence you but you are bold enough to act on it with faith and say, my God is a healer, I believe in Jesus Christ, and I follow Jesus Christ. Oh! Oh! What should I do? I'm afraid. Lord, grant us boldness. Hindi ako magpapatakot sa nakikita ko at naririnig ko. I will hold on to my faith. Oh, hallelujah. Praise Jesus. Do you feel the presence of the Lord right now? And then I will close with this. The sources of our fear is not just what you see, not just what you hear. Watch this. But also what you assume. What you assume. What you hear, what you see, what you assume. Verse 33. Verse 33. Ang sabi ng scripture, verse 33, we see, last part, we seem like a grasshopper in our own eyes and we look the same to them. Sa pananaw namin, tipaklong kami at alam namin sa pananaw din nila, tipaklong kami. Question, saan nila nalalaman yun? Saan nila nalalaman na sa tingin nila ay tipaklong talaga sila? Assumption lang nila yun. At kaya tayo nasisimulang matakot, mga kapatid, because we are deceived. Most of the time, we are paralyzed because we are deceived with our own assumption. I said it again. I can hear from here the terror in their voices. Talaga, hindi natin kaya. We seem like a grasshopper to them. Oh, really? Oh, really? There comes assumption. Kaya marami sa atin ng takot, nag-a-assume tayo. Sabi mo sa katabi mo, wag kang asumero. The descendants of Enoch were there. They are very strong. They are very tall. They puro very. They exaggerated their problem and underestimated their God. That's the problem, mga kapatid. Ang problema natin madalas, ine-exaggerate natin. I'm not saying na huwag niyong pansinin ang problema, pero most of the time, ine-exaggerate natin ang problema, ina-underestimate natin ang ating Panginoon.
Most of the time, the sources of your fear is what you assume. Nag-a-assume ka, hihiwalayan niya na ako bukas. Meron siguro siyang babae. Meron siguro siyang lalaki. Hindi ka sure, pero that's what you thought. Asumero ka eh. May crush siya sa akin eh. Kaya ang sama ng loob mo ngayon, di ba? Kasi kaibigan lang pala tingin niya sa'yo. Sakit dan, di ba? I mean, joke lang. Dami naman dami. Tingnan nyo, we seem like a grasshopper to, watch this. We seem like a grasshopper to them. And we seem like, kami, tingin din namin, we are a grasshopper. They already assumed their defeat. Huwag na tayong tumuloy. Talo na tayo. Hindi pa nga sisimula yung laban eh. Nag-assume ka na kagad, lugi itong negosyo na to. Nag-assume ka na kagad, COVID to. They understand? Ano sources ng fear natin? Assumption. Nag-assume ka, hindi pa totoo. Pinapaniwalaan na kagad natin. Watch that verse again. Let's go back to verse 33 again. I want you to listen to this. Watch this. Tingnan niyo yung last part. We seem like a grasshopper in our own eyes. Everybody say own eyes. So kaninong perspective yon? Kanila. Last part. And we look the same to them. So, my perspective, grasshopper. Their perspective, grasshopper. May kulang na perspective, kaya sila takot. Kaya sila takot, ang tinignan lang nila, perspective nila, at perspective ng isa, hindi nila tinignan yung perspective ng Diyos. Nag-assume ka agad, di mo pa nga alam yung perspective ng Diyos eh. Ina-exaggerate mo yung problema, ina-underestimate mo ang Panginoon. Hindi masama, no? Na aminin natin ang realidad, talo tayo dito. Ay, matitindi talaga kaaway. Nag-iisa tayo, we cannot do it. You cannot do it alone. Nakalimutan mo yung isa pang perspective eh. Ang isa pang perspective ng ating Panginoon. So, ina-assume mo yung outcome based on your perspective. Ina-assume mo yung outcome based on your enemy's perspective. Instead na i-assume mo yung outcome based on His and believe on His perspective na sinabi ng Panginoon that thousands may fall at my side, 10,000 on my left hand, but it will not come near me. Hindi natin pinapaniwala, nag-assume ka pero hindi mo pinapaniwalaan yung sinabi ng Panginoon that the Lord is my light and my salvation, whom shall I be afraid? That the Lord is my shepherd, I shall not want, that He makes me light, that blessings and mercy shall follow me. All of these are God's perspective and we dwell in our own perspective. Look at the track record of the Lord sa kanila. God parted the Red Sea. God provided for 40 years. And all they see is the bigness of their enemy. Hinati yung dagat, nag-provide ng 40 years na pagkain, and yet they forget the Lord. Nung dumaan sila sa kanilang pagsubok. They always assume, we're gonna defeated. Natatalo na tayo. That's why I want to encourage you mga kapatid. Do not assume anything. Shinare ni Jenny ito kanina, but I will share it again. Matthew 14. Nung nasa gitna ng bagyo ang mga disciples, ba't sila natakot? Nung may nakita silang naglalakad. They assumed. They assumed na mumu yung paparating. Sabi nila, it's a ghost. Ghost ba? Hindi, inassume lang nila. The very same God na magliligtas sa kanila, kinatakutan nila. Assumption. Watch this verse. When the disciples saw Him, another perspective, walking on the water, they were terrified. And in their fear, they cried out, it's a ghost. Everybody say, asomero. They assumed it was a ghost. Pero ano solution sa assumption? Pagpapakilala ng Panginoon. Watch this, next verse. Ang sabi ng next verse. But Jesus immediately said to them and reminded them, take courage, I am. Don't be afraid. Don't be afraid. I am. So ang assumption nyo, ghost ako. Kaya kayo natatakot. But please listen. I am. I am your deliverer. I am your healer. Most of the time, hindi natin ma-experience yung I am.
sa ating buhay. And if you don't experience the I am, most of the time mga kapatid, you won't discover who I am. Madidiscover mo lang kung sino ka. Yung identity mo, ay, Christian nga pala ako. If you will experience the great I am. Ang sabi ng Panginoon, what an assurance. It's a ghost! Puro lalaki to puro lalaki. Puro lalaki to. Multo! Sabi ng Lord, hey, take courage. It is I. What an assurance. Hindi nga sinabi ni Jesus, take courage, don't be afraid. Hindi, sabi ni Jesus, it is I. That's the assurance right there. Ako to. Don't be afraid. Hindi ko alam kung nararanasan nyo dati pagka elementary tayo, uwian na sa school, tapos sinusundo tayo ng mga nanay natin, tapos may mga estudyanteng late na susundo. Minsan naranasan ko yun Hindi naman lagi. May mga rare case lang to. I think a grade 4 or something. Hindi ka papakawalan ng teacher mo hanggat wala kang sundo. Remember that time nung elementary kayo? And I remember, panghapon ako noon, gumagabi na, dumidilim na, I feel afraid. Kasi ako na lang naiwan. Then all of a sudden, in the midst of my fear, nakakita ko ng anino. Anino ng nanay ko. Alam nyo, anino pa lang ng nanay ko, it comforted me already. Anino pa lang yun. Wala pa yung substance. And when I saw her, my fear disappeared. Most of the time, kaya may fear, kaya present ang fear, kasi absent ang faith. Believe that God is with you. Believe in the Word of God that is telling you, I am the bread of life. I am the living water. I am your deliverer. I am your comforter. I am the great I am. I will be with you. When you go through the fire, I will be with you. When you go through the waters, you will not be drowned. I will make rivers in the desert. I am that kind of God. I am the light. I am the salvation. And whom shall I fear? I am the assurance of who He is. Not just the assurance of what He can do. What is God saying to you right now? I don't know who is this for. He is saying, don't be afraid. I am in control. I am in control. God is in control. He is. He is. You cannot control what comes your way, but believe that God is in control. He is in control of your present and He is in control of your future. Huwag kang matakot na tumatanda ka na. Huwag kang matakot na may mga uncertainty sa iyong harapan. Huwag kang matakot na baka mamatay na ako, baka magkasakit ako. I'm not